Ganyan yung mga ano yan. Nakita nyo kung gaano kabobo? O di ho ba yung mga ola na yan? O dinagdagan pa nila ng testigo, yung mga kapitbahay nyo. Andun na ho tayo. Sa una ho, mapapahiya kayo. No? Pero, gawin nyo hong kumbaga, ibaliktad nyo ang sitwasyon. Gawin nyo hong testigo. Yung mga kapitbahay ninyo na nakakita na pinahiya kayo ng mga ola. O, di ba? Yung negative, gawin yung positive. Baliktarin nyo sila. No? Nakita nyo kabubukan. O, yun na kabubuhan. O, di ba? Sila ang gumawa ng paraan, no? Para madagdagan ng ebidensya sa kanila. O, baliktarin nyo. May nagtanong sa akin, scammer, mamaya parating na yung in-order namin na kabaong galing St. Peter. Sukat na sukat sa'yo, hihigaan mo na lang. May kasamang 2 malaking bulaklak na yang kabaong na yan. Kala mo libre na utang mo? Pag-uusapan ka ngayon sa lugar nyo. Siguradong mag-trending ka sa Jessica Soho sa kahihiyan na matatanggap mo ngayon. Hindi ka marunong magbayad ng utang. Nararapat lang sa'yo na padalhan ka ng kabaong para di ka tularan ng kapitbahay mo. Okay. Puro mura ho ah. Ay, sus Mariose. Bago ho natin sagutin itong katanungan na to, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Unang-una po, no, magpa-blatter ho muna kayo. Kasi death threat ho ito. No, kasi biruin nyo, padadalang kayo ng ataol. Tsaka ho, bulaklak na. So, ano ibig sabihin nun? Diba? So, death threat ho ito, no? So, pumunta ho kayo sa inyong barangay, pa-blatter nyo po, at pumunta ho kayo sa pinakamalapit na police station, no? Ipa-blatter nyo rin po. Ano't ano man po, meron kayong record. Okay, sagutin na ho natin itong kabugukan nito, okay? Ang sabi ho nitong bugok na ola na to, no? Padadalan na ho kayo ng kabaong galing St. Peter. Okay, nag-advertise pa. Mariosep. Okay. May kasama daw hong 2 malaking bulaklak. Kung naaalala nyo po, yung palabas sa Jessica Soho, kay Ma'am Jessica, no? Yung napadalan ho ng kliyente na napadalan ng bulaklak, tsaka po yung yung isa naman ho is yung nagpadala na magpapasundo ng bangkay. Okay? Regarding po kasi dun sa sa bulaklak. Okay, sa ngayon ho kasi medyo wais na rin po yung mga delivery rider, no? Tumatawag na rin ho sila, no, dun sa bumibili. Kung talagang sila, kung talagang matutuloy yung transaction. No, kasi hindi naman ho mura ang bulaklak ng patay. May kamahalan din ho yan. So tatawag ho sila, no? Kung ilalagay po nung bugok na ola yung number nyo, ay makaka-cancel nyo yun, definitely. Di ba? Kasi hindi naman talaga kayo umorder no? Ngayon, kung yung number ng ola ang nakalagay doon, ayan, matutuloy ho yan. Kaya lang ho, no? Siguradong hindi nyo tatanggapin. Hindi naman ho kayong umorder talaga Di ba? So, maiintindihan ho nila yon, no? Pakita nyo lang ho yung nyo, ito number ko, ito yung no? Hindi naman ho ika-cancel lang ho nila yan. Ang masakit lang ho kasi, no? Yun hong delivery rider ang na perwisyo. No? Siyempre, inabunuhan niya ho yun no? Ganyan yung kawalang yaya mga bugok na yan. Yung mga lintik na ola na yan. Nakita niyo, 2 ho piniperwisyo. Yung magdi-deliver at saka ho kayo napadadalan. Kasi yung gusto ho niya, mapahiya kayo sa mga kapitbahay niyo. Sinabi naman ho nila O, di ho ba? So, siyempre, pag di nyo tinanggap, kawawa ngayon yung delivery rider. Wala ho tayong magagawa ron. Talagang, bakit nyo ho tatanggapin? Hindi naman ho talaga kayo umorder. Di ho ba? So, ibang usapin ho yun, yung sa delivery rider. Pero, talagang nakakaawa ho yun. Okay? Pangalawa ho, yung regarding naman ho sa ataol, malabo ho kayong padala ng ataol. No, unang-una ho, no, kasi, ang ataol ho, dapat yan nandun sa purinarya. No, ang mangyayari ho niyan is, yung bangkay, susunduin ho. No, kagaya ho nangyari dun sa sa palabas po ni Ma'am Jessica.
Di po ba? May nagpunta hong pipick up ng bangkay. No, kasi kailangan ho imbalsa mo yun, linisan, make-upan, tsaka palang ho ilalagay doon sa ataol. At dapat yung ataol nandun sa purinarya. So, hindi ho kayo padadala niyan. So, mapapahiya na naman kayo. Bakit? Kasi, may pupunta sa inyong taga-sundo nung bangkay. O, di ba? Yan naman ho gusto nila, mapahiya kayo eh. Pero hindi ho kayo padadala ng ataol niyan. No, yung bulaklak ho, yes, maaari. No? Tapos meron pa ho palang isang instance sa bulaklak na pwede ho yung flower shop ang mag-deliver sa inyo. No? Ganun ho, pwede ho kasing ganun din eh. Pero kadalasan ho, no, yung delivery rider ang pumipick up ho niyan, no. So ibang usapin naman ho 'yun. Dito tayo sa natin tungkol sa mga ola na 'yan. So yun ho, no, sa ataol ho hindi ho magpapadala yan kasi ang ataol ho talaga sa purinarya ho, no. So mangyayari may magpupunta sa inyo ngayon. Pipick upin ko no yung bangkay. So, ang hahanapin ho kayo. O, syempre, pag-uusapan kayo ngayon sa inyo ngayon yan. Diba? So, ganito ang gawin ninyo, no? Bukod ho dun sa pagpunta ho o pag-blatter nyo sa barangay at sa police station, no? I-explain nyo ho sa mga kapitbahay ninyo, no? Pagka may nagtanong lang, o, bakit ganyan, ganyan? O, sabihin nyo, nakapanghiram kayo sa ola, no? Kasi lahat naman ho ng tao, dumadaan sa kagipitan. Oh, so siguro naman ho naiintindihan nila. Wala naman hong taong hindi nangungutang eh. Ako nga ho may utang ako eh. Oh, marami ho akong utang din. Di ho ba? Oh, so hindi ho kumbaga hindi na ho bago 'yan. Ano po? Maiintindihan nila kayo. At ipaintindi niyo ho sa kanila na huwag sila manghihiram sa mga ola. Kasi ganyan din ang dadanasin nila pagka hindi ho sila nakabayad sa takdang oras. O, di ho ba? Kasi yan lang ho alam gawin yung mga yan. Uulit-ulitin ko po. No? Ang alam lang gawin yan, mangharas, manakot. No? At yan, public shaming. Nakita nyo? O. So, ang gawin nyo pang susunod is, maghanap ho kayo ng abogado na po pwedeng tumulong ho sa inyo. No? Kasi po, death threat ho yan. O. Lumapit ho kayo sa abogado, maghanap ho kayo. Kung wala ho kayong pambayad sa mga pribadong abogado, dun ho kayo sa PAW. No? I-entertainin ho kayo dun. No? I-discuss nyo ho dun sa makukuha nyo abogado, no, na ito ginawa sa. Pakita nyo ho yung message na yan. No po? Yan ho ang nyo, kumbaga meron na kayong proof eh. Tapos may mga kapitbahay pa kayo na nakakita. Actually, yung mga kapitbahay nyo, pwede nyo gawing testigo na may nagpadala talaga ng bulaklak at mayroon talagang nagpadala ng taga-sundo, no, para dun sa pagkuha ng bangkay. Okay? Ngayon po, habang ginagawa nyo yan, simultaneously po, no, mag-file kayo ng complaint, no, sa SEC tsaka sa NPC. Ito po, ayan po yung mga email addresses po nila. Yan po yung mga sangay ng gobyerno na pwede kayong mag-file ng complaint. Okay? Pwede rin ho dyan sa PNP Anti-Cybercrime Group. At pwede rin naman po sa NBI Cybercrime Division. No? Andyan po lahat ng kanilang mga email. No? I-present nyo lang po or isama nyo lang po doon sa email ninyo yung mga screenshots. Ano po? Tapos kumuha ho kayo ng affidavit or testimonya dun sa mga kapitbahay ninyo para mas matibay ho yung inyong ebidensya, no? Ganyan yung mga yan. Nakita nyo kung gaano kabobo. O di ho ba yung mga ola na yan? O dinagdagan pa nila ng testigo yung mga kapitbahay nyo. Andun na ho tayo. Sa una ho mapapahiya kayo, no? Pero gawin nyo hong ibaliktad nyo natin ang sitwasyon. Gawin niyo yung testigo, yung mga kapitbahay ninyo na nakakita na pinahiya kayo ng mga ola. O, di ba? Yung negative, gawin yung positive. Baliktarin niyo sila. No? Nakita niyo kabubuhan. O, yun na kabubuhan. O, di ba? Sila ang gumawa ng paraan, no? Para madagdagan ng ebidensya sa kanila. O, baliktarin niyo. Kasi may nakakita naman ho talaga na pinadalang kayo ng bulaklak na may nakakita rin na may pinasusundo yung bangkay nyo. Oh. Baliktarin nyo, gawin nyo yung testigo.
Hingan nyo ho ng testimonya yung mga ano nyo. Tulong nyo na ho kanyo sa akin. Sabihin nyo sa kanila. Para malampasan nyo ho kanyo yung nararanasan nyo ngayon. Diyan sa mga bugok na ulan na yan. Di ho ba? Maintindihan ko kayo ng mga kapitbahay ninyo. No? Kasi sa tingin ko na ano kumbaga may nakaranas na rin ng ganyan, no? Saka ho hindi na ho bago ngayon ang mga nangungutang, no? Huwag niyo ho ikahiyayan. Yung mga mayayaman nga po nangungutang Milyon-milyon ho utang ng mayayaman, no? Ginagamit ho nilang pangkapital dun sa mga ano nila. O ba't hindi ho sila nahihiya? Actually, pinangangalandakan pa nga ho nila nangungutang sila, no? Akala niyo ho ba yung pinagpapatayo ho ng mga malls pera sarili nila yun? Hindi ho. Utang ho yun. Totoo yun. Oh. Sa mga negosyo ngayon, puro utang ang ginagamit para ho tumakbo. Actually, kaya tumatakbo ho ekonomiya natin dahil sa utang. Oh, bakit sa tingin nyo, bakit ho labas-masok ang presidente natin sa ibang bansa? Nangungutang ho yan. Oh, kumukuha ho ng mga investors yung ating presidente. Oh, di ho ba? Pati ho yung ibang mga mga politiko, ganun ho ginagawa niyang mga yan. No? Naghahanap po sila ng investor para ho hikayatin sila na mag-invest doon sa kanilang lugar, sa kanilang munisipalidad or city. No, hindi na ho bago ang pangungutang ngayon. Ano po? Hindi ho yan dapat kumbaga ikahiya, no? Bagkus ho dapat naiintindihan nyo. Kumbaga ipaintindihan nyo sa tao na kaya kayo nang hiram kasi nagipit kayo, no? Kaya lang dumating ho dun sa punto nga na hindi naman kasi in-explain sa inyo Di ba? Kung na-explain sa inyo na 7 araw lang due date nyo na, ba't kukunin nyo ba yan? O ganyan ho kamapanlin lang yung mga yan. Kaya hindi nila dinidiscuss. Kasi pagka diniscuss nila yan, definitely wala hong manghihiram sa kanila. No? Kasi biro nyo 7 araw, paano ang tulong yun? Tapos bibigyan kayo 1,000 na lang. Approvean kayo 2,000, 1,000 na lang bibigay sa inyo. Di ba? Kaya ho ganyan yung mga yan. Nililin lang kayo. Di ba? Hindi sinasabi yung totoo. Kasi pag nagsabi ho ng totoo yan, wala hong manghihiram sa kanila. O, di po ba? O, ganyan ang negosyo niyan. O, lukuhin kayo. Kaya wag ho kayo magpapaloko, wag ho niyong hayaan na diktahan ang buhay niyo ng ibang tao. No? Kayo ho mag-dictate ng buhay ninyo. No? Gawin niyo ho, mag-concentrate kayo doon sa inyong hanap buhay para makapag-provide ho kayo sa inyong pamilya. At unti-unti niyo ho mag-ipon. Pag nakaipon na kayo, bayaran niyo siya one shot. Tapos. No, total, nakaranas kayo ng ganyang harassment, bayaran niyo na lang ho yung principal tsaka yung interest. No? Tapos magpalit na kayo ng ng SIM card niyo. No? Pero definitely ho yan, no? Mangungulit kasi yan No? Tsaka ito pala ha, pagka nagpalit kayo ng SIM card, huwag niyo ho muna isasaksak agad dun sa sa telepono niyo. Make sure ho na yung telepono niyo is secured. No? Bago nyo huburahin yung mga mga apps na inilagay nyo ho dun sa o dinownload nyo sa telepono po ninyo, tanggalan nyo ho muna ng permission, no? Maghanap ho kayo ng tutorial sa sa YouTube, sa Facebook, tsaka sa TikTok. Meron ho nun, no? Kasi ho, hindi nyo ho ba napapansin, kahit magpalit kayo ng number, natatawagan pa rin kayo. Kasi ho, ang hinak nila, hindi yung SIM card. Yung telepono nyo. So kahit anong SIM card o 1,000 SIM card ang ipalit nyo dyan, matatawagan at matatawagan kayo yan. No? Kasi ang hinak nila, yung telepono ninyo. Hindi ho yung SIM card ninyo. No? So, i-secure nyo ho yung telepono po ninyo. At i-secure nyo rin po yung inyong mga social media account. Kasi hahanap ng ng paraan para kayo makontak. Kasi nga, ang nasa isip nila, ang binayaran nyo lang is yung interest lang. Pero hindi, binayaran nyo na yung principal, tsaka yung interest. Di ba? O, na-delay lang naman kayo Tsaka nakaranas na kayo ng harassment So, na yun? Okay na yun. No? Kumbaga, for me ako, maniningil ako sa akin yun nabigay ko na yung principal mo, tsaka yung interest.
okay na yun. Yung mga late fee, penalty, huwag nyo nang intindihin yun. No? Kasi actually, kung susundin ho natin yung, yung ceiling on interest rate, dapat ng computation nyo lang 15% per month eh. 7 days lang yan. Ipo-prorate nyo ngayon yun. Di po ba? Kung ipo-prorate nyo yung 15% per month, dapat ang interest nun is 0.5% lang per day. O times 7. Yun lang dapat ang interest na kukunin nyo. Di po ba? Kung susundin natin yung batas, ha? Kaya lang ha, meron kasi kayong pinirmahan na kontrata. Okay, kaya kung sinabing pinirmahan, kasi click to accept ang ginawa ninyo. Kasi consider the signature yon. Electronic signature or digital signature ho yun. No? So, pirmado nyo pa rin. Di po ba? So, regardless yun, kasi ganito yan, yung pirma ho dalawang klase. No? Yung digital or electronic signature, tsaka ho yung physical na signature. No? Ang ginamit ho nitong mga OLA nito is yung click to accept. So, ibig sabihin na nun, digitally or electronically na pinapirmahan nyo na ho siya. Which is accepted po yan sa batas natin. Okay? Kasi nga ho, meron tayong e-commerce law. Okay po? So, dun ho sa nagpadala, huwag nyo hong takutin ang sarili po ninyo, no? Matutuho kayong lumaban, no? Huwag nyo hong hayaan na ibang tao kumontrol sa sarili po ninyo. Tatagan nyo hong isip ninyo. Kasi yan ang gustong-gusto ng mga damuhong OLA na yan. No? Yung sirain ng inyong isip. No? Para kayo magkaroon kayo ng depression tsaka anxiety. Huwag nyo hong hayaan, no? Na sila ang magkontrol sa inyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.